Magandang araw. Nag-post po itong si Mr. Jason sa ito po ay may kinalaman sa dalawang magkalaban bilang congressman ng 1st District ng Cagayan de Oro City. Base po dito sa post ni Mr. Jason ito po ay survey ng SWS as of April 2025. Wala nakalagay kung anong eksaktong petsa. Okay? Ito pong si Mr. Kikang Oy ay nakakuha ng 95%. Samantala itong si Lord Suwan ay 0. 0. Saklap ano? Saklap nga. Saklap. 0. Kawawa naman. Kawawa naman ito yung si Mr. Lord Suwan. Kung ganun pala. Ito po ang komento ni Mr. Jason sa kanyang post. Mukhang hindi maganda ang epekto ng pagpirma sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Karamihan sa mga congressman na pumirma ay ganito ang sinapit sa kanilang mga kampanya. So ibig sabihin ni Jason yung mga karamihan na mga congressman na pumirma sa pabor na i-impeach si VP Sara, ang kanilang dinadalas ngayon ay katulad nitong nangyayari kay Kikang Oy at kay Lord Suwa na nakakuha na 0% base sa SWS. Ang bihira ito sabi dito sabi pa ni Jason even in Metro Manila, there are reports that the likes of Chua and Abante are not faring well in their respective districts. Binanggit po special mention si Congressman Chua ng 3rd District o 2nd District ng Maynila. At itong si Abante na tinatawa naman ng 6th District ng Manila. Okay? Dito sa Mindanao, sabi niya, dito sa Mindanao, ganito rin halos ang inaabot ng mga pumirma. Okay? Alam po ninyo mga kababayan ayan po kasi ang masaklap dyan kapag ginipit nyo ang taong minamahal ng mga Pilipino. Ganyan po ang mangyayari sa inyo kapag pinagtulungan nyo ang isang leader katulad ni VP Sara, ni Tatay Digong, na siyang pinagkakatiwalaan ng mga majoriting bolante. Kahit naman kadistrito mo. Kahit naman kadistrito mo, walang tiwala sa'yo, ayaw sa'yo sapagkat noong unang eleksyon, nakarang eleksyon, binoto ka nila bilang suporta nila sa'yo dahil sa mga Duterte. Ay ngayon, dahil kinalaban mo, gusto mong tanggalin ang isang Vice President Duterte sa pwesto. Kaya ngayon, ito ang ganti ng taong bayan sa'yo. Ayaw na nila sa'yo. Gusto ka na nilang palitan. Ayaw ka na nilang iboto. Kaya mahirap yan, talagang masakit yan sapagkat sinuportahan ka nila dahil sa pagmamahal nila sa mga Duterte. Tapos tiniredor mo. Para na rin yung itong mga constituents mo, para mo na rin tiniredor. Di ba? Base po yan sa post nitong si Mr. Gisonsa.
karamihan daw ng mga pumirma laban sa pabor sa impeachment ni VP Sara. Ganito ang sinasapit. Ha? Ngayon mga kababayan, ito po kasi si Joel Chua, kamakailan, nabanggit po siya ni VP Sara doon sa isang political rally sa Tondo. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili ni... Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento niyo sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Nabanggit po dito ng Vice President itong si Joel Chua, na ito daw si Joel Chua ay abogado, pero hindi alam kung sino ang appointing authority. Yan po kasi mga kababayan yan po ay nangyaring, yung issue na yan, nangyari noong hearing ng Committee on Good Government na isinagawa nitong si Joel Chua doon sa Kongreso. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President. Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President. kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Hindi niyo alam lahat na ang nag-a-appoint ay President. Suspension is declared legitimate. Malinaw. Question ni VP Sara. Tinanong si Joel Chua, sino ba ang appointing authority ng mga ASIC? Ayan ang sagot ni Joel Chua. Secretary. Secretary daw. Kaya nga nagbukhang kamote dyan si Joel Chua kay VP Sara. Harap-harapan po yan, naka-live telecast po yan. Ganun po ang sagutan. Nagmukha pong estudyante itong si Joel Chua. Nagmukhang estudyante ni VP Sara itong si Joel Chua. Sabi ni VP Sara, bakit nyo binoto? Bakit nyo binoto? Kasi nga naman ito si Yorme, inendorso. Inendorso itong si Joel Chua noon. Palibasa, mahal kasi ng tao ito si Yorme. Sinuportahan na rin nila itong si Joel Chua. Bagamat hindi ko na alam kung alam na ba ng mga tao ng Maynila, ng distrito ni Chua, na ito pala si Chua ay walang alam. Diba? Nagmukha pong katawa-tawa itong si Congressman Chua,
Oo nga naman, congressman ka, tapos ikaw pa ang namumuno nitong mga isang committee na Committee on Good Government. Tapos, hindi mo alam kung sino ang appointing authority. Sakla po nun. Kaya ganyan tuloy yung nangyayari. Ha? Ang nangyayari ganyan, labo-labo kasi nga, hindi alam ng chairman ng committee ang appointing authority kung sino. Tapos ang kini-question ang vice president. Di ba? Kaya mali tuloy ang naging proseso. Mali tuloy ang itong nangyayari. Mali sapagkat hindi alam ng chairman kung sino ang may kapangyarihan. Mahalaga po yan, mga kababayan. Kung hindi mo alam ang batas patungkol kung sino ang appointing authority, hindi pa maganda yan. Hindi pa maganda. Di ba, mga kababayan?